Sa video na ito, pag-uusapan natin ang kwento ni Greenman ng Baguio mula sa kanyang pag-angat hanggang sa mga issue na sangkot sa kanya at ang pagbagsak ng kanyang kasikatan. Isa siyang street performer na minsang naging simbolo ng saya pero ngayon isang tanong ang bumabalot sa kanyang pangalan. Talaga bang dumaan siya sa matinding hirap matapos mawala ang kasikatan? Gusto ko lang po sanang ihingi po ng kapatawaran po ang lahat ng bagay na nagagawa ko pong mali sa pagtatanghal. Ano ang totoong nangyari sa likod ng katahimikang sumunod sa kanyang pagbagsak mula sa pag-angat, sa kontrobersya, hanggang sa muling pagharap sa publiko? Ito ang kwento ni Greenman na bihirang marinig. Pero bago po ang lahat, baka pwede pa subscribe at i-like muna ang video na ito. Dahil napakalaking blessing na ito sa amin. Maraming salamat po. God bless. Bago pa man siya makilala bilang Greenman, isa lang siyang ordinaryong tao na araw-araw lumalaban para mabuhay. Iba't ibang trabaho ang kanyang pinasok, mula construction, pagiging janitor, hanggang pamamasada ng pedicab, lahat para lang masuportahan ang kanyang pamilya. Wala siyang plano na sumikat. Ang dala niya lang ay sipag, tiyaga at likas na talento sa pagpapasaya ng tao. Hindi niya kinailangan ng entablado, ilaw o sound system. Sa kanya, sapat na ang kalsada, simpleng musika, at ilang minutong atensyon ng mga dumaraan. Dahil sa kanyang natural na kasiyahan at kakayahang magpatawa, mabilis siyang napansin at mas mabilis na minahal ng mga taong nakakasalamuhan niya araw-araw. Hindi nagtagal, napansin ang kanyang kakaibang talento. Mula sa kalsada pumasok ang mga imbitasyon, mga events, birthday celebrations at pati mga palabas sa malls. Kasabay nito, mabilis ding lumaki ang kanyang presensya sa social media. Doon niya unang naranasan ang atensyon at oportunidad na dati ay pinapangarap lang niya. Ang dating ordinaryong manggagawa ay naging isa sa mga pinakakilalang street performers sa Baguio. Para sa marami, siya ang halimbawa ng taong umangat dahil sa tiyaga, sipag at hindi pagsuko sa simpleng simula. Hindi nagtagal, nagbago ang tono ng usapan tungkol kay Greenman. Kasabay ng pagdami ng nakakakilala sa kanya, lumitaw rin ng mga puna at reklamo. May mga nagsabing hindi na raw siya ang dating performer na kilala nila. May ilan namang napansin na hindi na siya ganon kadalas makita sa mga kalsadang minsan niyang pinuno ng aliw. Para sa iba, tila may unti-unting distansyang namuo sa pagitan niya at ng publiko. Dahil dito, nagsimulang magduda ang marami. Hindi na ang tanong ay kung gaano siya kasikat, kundi kung pareho pa rin ba ang taong unang minahal ng mga tao. Gayunman, mahalagang balikan ang pinanggalingan ng kwento. Ang pagiging Greenman ay hindi lang palabas para sa kasiyahan ng iba. Ito ang naging paraan niya para kumita, magsikap, at patunayan na may pag-asa kahit sa simpleng simula. Ngunit sa mundong umiikot sa atensyon ng tao, mabilis magbago ang sitwasyon. Kapag lumipat ang interes ng publiko, kasabay nitong nawawala ang mga pagkakataong dati, ay kusa lang dumarating. Isa sa mga isyung nagbigay ng malaking epekto sa imahe ni Greenman ay ang insidenteng ibinahagi ng TikTok content creator na si Jamie Casinjo. Batay sa kanyang salaysay, naganap ang pangyayari habang naglalakad sila sa Session Road. Ayon sa kwento, bigla umano silang nilapitan ni Greenman at isinama sa kanyang performance ang isa sa mga kasama ni Jamie na hinila pa raw upang pasayawin sa gitna ng kalsada. Sa mga unang sandali, inakala nilang bahagi lamang ito ng karaniwang pakikipagbiruan ng isang street performer. Ngunit habang tumatagal ang eksena, nagbago ang pakiramdam. Hayon kay Jamie, naging hindi na angkop ang kilos ni Greenman at nagpakita ng asal na itinuring niyang bastos at agresibo. May mga galaw at aksyon na umano'y nagdulot ng matinding hindi komportabling sitwasyon. Sa harap ng maraming tao, nauwi raw ito sa eksenang ikinahiya at ikinabigla ng kanyang kaibigan. May mga nakasaksi na nagpahayag ng hindi pagsang-ayon at may ilan pang umalis sa lugar dahil sa hindi kaaya-ayang nangyayari. Mula roon, ang insidente ay hindi na lamang itinuring na simpleng performance, kundi isang seryosong isyu na agad na umani ng pansin ng publiko. Pagkalabas ng video, mabilis itong pinag-usapan online. Sa loob ng ilang oras, umabot ang usapan sa iba't ibang social media platforms kung saan sunod-sunod na naglabasa ng mga reklamo at personal na kwento laban kay Greenman.
Maraming netizen ang nagsabing matagal na raw nilang napapansin ang ganitong kilos. May mga nagbahagi na tuwing nakikita nila siya sa Session Road, may mga sigaw at komento na umano'y nakatuon sa mga babaeng dumaraan. Para sa ilan dati nila itong tinatawanan at tinakalang bahagi lang ng palabas. Pero nang tumagal, malinaw raw na may halong pambabastos ang mga biro. Lumabas din ang mga kwento na hindi lang kababaihan ang nakakaranas nito. May mga miyembro rin ng LGBTQ+ community, kabilang ang mga trans at gay, na nagsabing sila rin ay naging target ng ganitong asal. May isa pang insidente ang ibinahagi kung saan isang babaeng plus size ang di umano'y tinawag ng masasakit na salita. Dahil dito, marami ang nagsabing hindi nakatanggap-tanggap ang ganitong uri ng pagpapatawa kapag may taong direktang nasasaktan. Kasunod ng mga lumabas na reklamo, kapansin-pansing nagiba ang pagtingin ng publiko sa kanya. Ang dating positibong imahe ay napalitan ng pag-aalinlangan, lalo na mula sa mga taong minsang humanga sa kanyang palabas. Dumami ang mga puna at panawagan na sana ay mas maging maingat siya sa kilos at pananalita. Para sa marami, malinaw ang mensahe. Ang pagiging entertainer ay may kaakibat na pananagutan, hindi lang sa pagpapasaya kundi pati sa paggalang sa kapwa. Sa mundo ng kasikatan, mabilis ang papuri kapag napapasaya mo ang tao. Pero kasing bilis din ng pagtaas, ang pagbagsak kapag may nasaktan. Sa gitna ng mainit na issue, pinili niyang magsalita. Naglabas siya ng isang video kung saan inamin ang pagkakamali at humingi ng paumanhin sa mga taong naapektuhan ng kanyang mga naging aksyon. Marami ang nakapanood ng mensahe, ngunit hindi lahat ay agad na tumanggap ng kanyang paghingi ng tawad. Para sa ilan, ang tiwala, kapag nasira, ay nangangailangan ng panahon bago muling mabuo. Matapos ang matinding ingay sa paligid ng kanyang pangalan, dumating ang isang tahimik na yugto. Walang anunsyo, walang paliwanag. Unti-unti na lang siyang hindi na nakikita sa mga lugar na dati niyang pinupuntahan. Habang abala ang publiko sa mga bagong usapin, napansin ng ilan na wala na si Green Man sa dating eksena. Ang presensyang minsang kinagigiliwan ay napalitan ng kawalan, at kasabay nito humina rin ang interes ng mga tao. May mga dating sumusuporta na tuluyang tumigil sa pagbanggit sa kanya, hindi dahil may malinaw na desisyon, kundi dahil ganito talaga gumagalaw ang atensyon ng publiko. Lumilipat. Sa panahong iyon, pinili niyang umatras, hindi upang tumakas, kundi upang huminto at harapin ang sarili nang wala ang ingay ng paligid. At habang tumatagal, unti-unting nabawasan ang bigat ng usapan. Ang isyong minsang mainit ay napalitan ng katahimikan, hanggang sa tuluyan na itong mawala sa sentro ng atensyon. Habang tahimik na nawawala ang usapan tungkol sa kanya, may mga nakapansin ng unti-unting pagbabago, hindi man agad napansin ng lahat. May mga ulat online na nagsabing muli siyang gumagalaw sa mundo ng pagtatanghal. Sa halip na bigla ang pagbabalik, dahan-dahan siyang muling lumitaw sa ilang events. Para sa mga nakapanood, kapansin-pansin ang kaibahan. Mas mahinahon ang galaw, mas kontrolado ang pakikitungo, at mas malinaw ang pag-iingat sa pakikisalamuha sa mga tao. Ayon sa ilan, mas kalmado na raw ang kanyang presensya, isang senyales na ang mga pinagdaanan niya ay naging bahagi ng kanyang pagbabago. Hindi man naibalik ang dating lakas ng kasikatan, malinaw na hindi rin siya tuluyang nawala. Patuloy siyang nagtatrabaho bilang performer, kumikita para sa kanyang pamilya, at nagbibigay ng aliw sa paraang mas may respeto at kababaang loob. Ayon sa ilan, mas kalmado na raw ang kanyang presensya, isang senyales na ang mga pinagdaanan niya ay naging bahagi ng kanyang pagbabago. Ang kwento ni Greenman ay hindi simpleng usapin ng kasikatan o pagkakamali. Isa itong paalala kung gaano kabilis magbago ang tingin ng publiko at kung gaano kabigat ang kapalit ng pagiging nasa mata ng lahat. May mga sandaling ang isang tao ay umaangat dahil sa talento at may mga sandaling bumabagsak dahil sa mga desisyong hindi napag-isipan. Sa pagitan ng dalawang iyon, naroon ang pagkakataong matuto o tuluyang mawala. Hindi perpekto ang kwentong ito. Walang malinaw na bayani at walang madaling sagot. Mayroon lamang isang taong dumaan sa papuri, batikos, katahimikan at unti-unting pagbabalik. Sa huli, hindi kasikatan ang tunay na sukatan, kundi kung ano ang ginagawa ng isang tao kapag humupa na ang ingay
at kung paano siya kikilos kapag muli siyang binigyan ng pagkakataon. At marahil, doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Kung may aral man na maiiwan ang kwentong ito ay ang paalala na ang bawat kilos, lalo na sa harap ng publiko, ay may bigat. At ang pagbangon, hindi laging malakas ang tunog, minsan tahimik lang itong nangyayari. Ano ang masasabi mo sa naging kwento ni Greenman? Sa tingin mo ba, sapat ang pagbabago kapag binigyan ng ikalawang pagkakataon ng isang tao? I-comment mo ang sagot mo sa baba, at kapag nagustuhan mo naman ang kwento ni Greenman, huwag kalimutang mag-like at subscriber para updated ka sa mga kwentong gaya nito.